Ito si Rick, ayaw niya sanang magpa-video ngayon. Pero kinlik mo ulit kaya soft drinks lang ang iinumin niya. Sa unang araw, nagising siya sa isang puting silid. Sa mesita, may bote ng itim na tubig na may pulang etekita. Binuksan ni Rick ang drawer. Wala laman. Sumilip siya sa ilalim ng kama. Wala ring laman. Walang ibang tubig o pagkain sa silid. Sa gripo, parehong itim at malagkit na likido. Amoy matapang. Uminom si Rick. Matamis, masarap at nakakapagpasigla pa. Biglang bumuti ang pakiramdam niya. Ngumiti siya, iginalaw ang mga daliri at naglakad sa silid. Kinagabihan, humiga siya. Madali siyang nakatulog. Ikalawang araw, nagising bigla si Rick at uminom ng ilang lagok. Kapag maraming soft drinks ang iniinom, mabilis tumataas ang sugar sa dugo. Una, parang lumakas ka. Pero pagkaraan ng isang oras, humihina ka. Nagiging irritable at tense ka. Hirap nang makatulog. Pula ang mata niya at may pawis ang mukha. Kinuha ulit ni Rick ang bote at uminom. Malagkit na ang tamis, pero masarap pa rin. Palakad-lakad siya, parang di mapakali. Ayaw matulog, pero pagod ang katawan niya. Umupo si Rick sa dingding. Minasahe ang leeg at nakinig sa tunog ng bentilasyon. Di siya makaupo ng matagal at nag-aalala kahit wala namang dahilan. Pinulot ni Rick ang maliliit na bagay. Patuloy niya itong pinaglalaroan ng mga daliri. Ikatlong araw, maagang gumising si Rick, nanginginig ang mga kamay niya. Agad niyang dinampot ang bote at natapunan siya. Naiinis siya sa ilaw, sa tunog ng mga yabag at maging sa sarili niyang paghinga. Ibinato ni Rick ang walang lamang bote sa dingding tapos hinawakan niya ang ulo niya. Nagalit ang mukha niya at mahigpit ang labi niya. Nahiga siya sa sahig at tumingin sa kisame tapos nagsimula siyang tumawa ng malakas ng walang dahilan. Lumapit si Rick sa dingding at idinikit ang ilong parang may hinahanap. Sa kanya na-realize na abnormal ang kilos niya kaya lalo siyang nagalit. Ika-4 na araw, nagising siya sa gitna ng nagkalat na bote. Nagdudusa ang tiyan at bituka sa asido at asukal. May cramps, kabag at bawat inom ay masakit. Bumubula ang tubig sa gripo, itim na likido. Naghilamo si Rick, lalo lang sumama. Nakaupo siya, hawak ang tiyan, nakatitig sa kawalan. Magulo ang isip niya. Umiinom ulit siya, parang di makatigil. Sa labi niya, bakas ng tuyong soft drinks. Maya-maya, umuugoy si Rick pabalik-balik. May ibinubulong siya. Ika-5 araw na, halos hindi na gumagalaw si Rick. Nakaupo siya, nakatitig sa bote. Tila hinihipnotismo siya nito. Idinidikit ni Rick ang bote sa kanyang pisngi. May ulap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang sumasandal. Kumukurap lang siya. Patuloy siyang bumubulong ng walang saysay na tunog. Nakaluiloy ang kanyang mga balikat. Hindi na siya tumutugon sa ingay. Kahit mahulog ang bote mula sa kama. Malagkit ang kanyang balat. Tuyo ang dila niya. Anumang pagtatangka niyang tumayo ay nauuwi sa pagkahilo. Sa ika-6 na araw, nagising si Rick sa sahig. Kung walang tubig, mabilis mawala ng likido ang katawan. Lumalapat ang dugo, umiinit ang utak. Bumaba ang presyon. Nagiging matamlay at balisa ang tao. Malagkit ang kanyang damit na maikit ang buhok. Gumapang si Rick sa bagong bote. Mabilis siyang uminom ng matako. Pagkatapos ay natigilan at umiiyak ng tahimik. Ganyan ang pagbabago ng kanyang damdamin. Hindi alam ni Rick kung anong araw na. Kinakausap niya ang kung sino kahit walang tao sa kwarto. Nilagay niya ang bote sa sulok. Naghintay siyang... Sa ika-7 araw, kausap na niya ang bote. Parang matandang kaibigan. Hinihimas niya ito, dinidikit sa dibdib at tinatawanan ng mga biro nito. Tumingin siya sa kamera, tila ngayon lang niya ito napansin. May takot sa kanyang mga mata. Binasag niya ang bote sa pader. Pagkatapos, gumapang siya sa isa pa. Wala na ang kanyang katinoan, ngunit nagpapatuloy ang eksperimento. Ika-8 araw na, halos di na humihinga si Rick. Pag puro matamis na likido lang ang katawan, nawawalan ito ng mahalagang asin at mineral. Sinisira nito ang puso, bato at unti-unting pinapatay ang katawan mula sa loob. Lumalabas ang pulang betik sa katawan niya. Asul ang labi, malamig ang kamay niya. Nakatitig si Rick sa kisame, di kumukurap. Tila nawala siya, narito lang ang katawan. Minsan, nakikinig siya sa ingay. Pero di niya alam kung bakit. Kung walang tubig o sapat na pagkain, kumakapal ang dugo. Kakaunti ang oxygen sa utak. Nakahiga siya, tila inaantok. Di na niya alam kung gaano Sa ika-9 na araw, hindi na halos kumikilos si Rick. Bihira na ang pulso niya. Katahimikan sa silid buong araw. Sa sulok, tambak ang mga bote. Ang kamera ay kumukuha ng di gumagalaw na imahe. May nagtala sa labas ng salamin, walang malay, nakabukas ang mata. Kinakain na ng katawan ang sarili. Nagiging gasolina ang mga kalamnan. Kaya ang pagtaas ng kamay ay isang tagumpay para kay Rick.
Kung magiging mas unstable ang asukal at asin, pwedeng makoma. Sa ika-10 araw, tila halos walang pag-asa ang kalagayan niya. Parang natunaw na siya sa silid. Katawan lang at plastik na mata ang natira. Ika-11 araw, hindi na gumagalaw si Rick. Ang katawan niya ay lubos ng nanghina. Naubos ang tubig at enerhiya niya. Dahil sa matinding dehydration at kakulangan ng electrolytes, hindi na kinaya ng puso ang bigat. Sunod-sunod nang huminto ang mga organ niya. Naitala ng mga doktor ang pagtigil ng paghinga. Inilagay ang punto sa protocol. Kung may natutunan ka, bawasan ng soft drinks at mag-subscribe kay Rick. Sana'y nabuhay siya at malapit na ang bagong episode.